Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispong martir. Sila yung matatawag nating ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano, ng mga tinuruan ng mga apostol. At si San Ignacio, nung siya'y dadalhin sa Roma, sapagkat siya'y nahatulang mamatay, alam niya na yung kanyang paglalakbay, ang kanyang huling paglalakbay sa buhay. Alam niya na sa hantungan ng paglalakbay, ang kanyang haharapin ay kamatayan. Siya'y pinalapa sa mga mababangis na hayop. Ngunit sa paglalakbay na iyon, doon pa siya lalong naging mabunga, sapagkat may sinulat siyang mga liham sa mga Kristiyano. At sa mga liham na ito, patuloy niyang tinuturuan ng mga Kristiyano, lalo na tungkol sa mga sakramento, lalo na sa pagkakaisa ng simbahan at sa pamumuno ng obispo. Naging mabunga ang kanyang huling paglalakbay. Siguro kung tayo yon, alam mo na patungo ka na sa kamatayan mo, madedepress ka na lang, o baka halos mabaliw ka, o kung ano-ano na lang naiisip mo. Sabi nga, ang isang tao, kapag dumadaan sa matinding pagsubok, doon lumilitaw ang tunay niyang pagkatao. Ang isang tao, pag nagigipit, naiipit, doon lumalabas ang tunay na nasa loob. At pinatunayan ni San Ignacio na kung papaano siya nagtitiwala sa Panginoon sa panahon ng kaginhawahan, sa panahon ng kaayusan, ganun pa rin ang kanyang pagtitiwala, pananalig sa panahon ng pagsubok. Kung gaano siya mabait, bukas palad, mahinahon sa panahon ng kaayusan, ganun pa rin siya sa panahon na may unos sa buhay. Dito makita natin lumalapat kung ano ang nasa loob at nasa labas. Ito rin ang nais tukuyin ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo natin ngayon. Kung mapapansin ninyo, ay galit si Jesus Nazareno sa ebanghelyo. Hindi natin siguro sukat mawari, masabi niya, mga hangal. Birin nyo, no? Nagagalit si Jesus Nazareno. Napasabi tuloy siyang mga hangal. At kung mapapansin natin sa ebanghelyo, ang kadalasang ikinagagalit ni Jesus Nazareno ay ang mga taong iba ang loob sa labas. Lahat naman tayo, minsan naiiba yung loob at labas. Aminin natin yon. Pero ang ikinagagalit ni Jesus Nazareno ay yung mga taong sinasadyang tunay ang pagkakaiba ng loob at labas, nagkukunwari. Iba po yung nagkukunwari sa mahina, sa nagkakasala paminsan-minsan. Yung nagkukunwari, hindi na siya alintana na sa isang saglit mukhang banal na banal,
Sa isang saglit naman, parang mabangis na aso. Yung mapagkunwari, hindi alintana sa kanya, ang daling magsabi ng papuri sa Diyos. Sa isang saglit, kay lutong naman magmura at magsinungaling. Alam na alam niya na hindi magkalapat ang loob at labas at hindi siya nababahala. Yun po, doon nababahala si Jesus Nazareno sa mga ganun tao. At yun yung gusto niyang, hindi naman talaga kagalitan eh. Yun ang gusto niyang iligtas. Kaya sila yung mga taong paulit-ulit niyang pinapaalalahanan. Alam niyo mga kapatid, pag minsan pakiramdam natin, kinukonsyensya tayo lagi, pinaparinggan tayo lagi, kinukurot ang ating budhi. Isipin niyo, hindi lang kayo kinagagalitan ng Diyos, nilalambing kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos magbago tayo. Kasi gusto ng Diyos, maligtas tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Hindi maiiwasan na paminsan-minsan naiiba yung loob sa labas. May kahinaan tayong lahat. Pero sana pag napansin natin naiiba na yung loob sa labas, nalulungkot tayo. Nagsisisi tayo, nagsusumikap tayo. Huwag na huwag sanang dumating ang panahon, hindi na tayo nababahala. Kaya nga, di ba may tawag doon, manhid na. Namamanhid na tayo. Hindi na tayo nasasaktan na iba yung loob at labas. Nasasanay na tayo. Umaarte na lang tayo. Nagiging mapag-imbabaw na lang tayo. Huwag po. Kaya tayo dumudulog kay Jesus Nazareno upang tulungan tayo sa pagsusumikap natin, mailapat, maitapat, gawing tugma ang nasa loob at ang nasa labas. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, maging tapat tayo sa isip, sa salita, at sa gawa.